Magandang umaga sa inyo lahat mga kaloy, mga master. Welcome back dito sa panibang vlog natin. So mga kaloy, ito na yung ginabit natin kahapon na ginawa natin 3 pirasong awning. May screen ito mga kaloy, gawa na. Ito yung hamban niya. At ito yung panel awning window niya. So ang gagawin natin mga kaloy, share ko lang sa inyo kung paano magkakagawa ng screen dito na yung malinis, quality at maganda tingnan. Ito na yung screen niya mga kaloy. Yung gamit natin screen ay CB98 screen frame. So ang gagawin natin mga kaloy, ayan, tinanggal natin yung ilagay natin dito na ganyan, no? Ayan, swing din siya paloob. So ang ginawa ko dito mga kaloy, pag gumawa kayo ng ganito, itong ganitong frame, tanggalin nyo itong kabilang labi ito. Kayo rin nyo ng tawag nito. Kung di pwede ko nung pagkayo din nyo, parang ganito ng forma niyan. So tanggal na yung labi niyan para wala na tayong bumper. Diba? Tingnan nyo mga kaloy. Oh. Yan, tanggal na itong labi ito magpaligid. So para matitisting na mga kaloy, ngayon, kakabitan natin ng isang bisagra na pinakamaliit na bisagra para malinis. Huwag tayo magkabit ng bisagra na malaki. Pangkindi. Ayan, 3/4 by 1. 3/4 by 1 lang ito. Ngayon, ang gagawin natin mga kaloy, ibaon natin siya. Parang ganito mga kaloy, meron ako natapos nitong isa. Pakita ko lang sa inyo. Ito. Kita mga kaloy. Ayan o. Lapit ko lang sa inyo Paganyan yan. Ayan. O. Yung bisagra natin halos hindi makita. Kinaltas natin yan sa binaon natin dito sa loob. Parang ito lang makikita. Wala ka makikita rivets dito pagka nakasara yung bintana. Pagdating naman dito, ayun o, kita mo makaloy. Ayan. Tumba. Buti na lang. Wala pang salamin. Ayan mga kaloy. Ayan, rivets natin na sa loob yung bisagra. So para kita niyo, ko sa inyo, actual ko sa inyo paano gagawin yan. Ayan. Diba? So napakalinis, diba? Wala ka tayong makikitang rivets dito. Saka gumamit tayo ng stainless na bisagra mga kaloy. Huwag tayo gumamit ng ordinary kasi nangangalawang yan, diba? Ayan. Mayroon namang stainless na maliliit Ayan. So yung mga kaloy, salamin na lang ang kulang noon. Ngayon ang gagawin natin dito, isi-share ko sa inyo kung paano maglagay ng bisagra na pinakamaliit na bisagra. So yun, nag-grinder lang naman natin ito mga kaloy. Yan lang natin, gbitan muna natin siya. Yan. Estimate natin mga kaloy na huwag bumunggo doon sa bracket natin. Bahala na kayo kung anong distansya ang gagawin dito sa mga libre lang doon sa yan. Parang yakin lang natin siyang ganyan mga kaloy. Tapos ayan, pasok natin yung bisagra dito sa loob. Yan. Ayan. Saka natin siya i-rivets dito sa ayan, para malinis yung trabaho natin. Iba kasi ito pag gumawa mga kaloy, malalaki yung bisagra ginamit. Pangit tingnan, saka hindi tinatanggal yung labi. Kailangan gumawa tayo ng mas maganda ito mga kaloy kung may ready siya mabibili na purdas 2. Tama yun. Ito naman kasi dinidiin ko pa para walang purdas 2
hindi ko pala napalitan. 764 pala yung talim ko. Kaya pala, push muna natin ha. Ayan. Hindi ko pala napala 764 yung nakalagay sa talim ko mga kaaloy, barina. Ayan. Ito na mga kalay, okay na. Ayan, ang gagawin natin, ibaon din natin dito sa pinakahamba yung bisagra niya. Yoko lang natin yung gamit. Ayan. Ayan. Ibaon din na yan. Ganyan lang forma niyan mga kalay. Ayan. So, kita mo, rivets lang makikita dito. Yung bisagra natin nasa loob. Ipinasok natin. Ganun din gagawin natin dito sa ba para malinis yung gawa natin. Wait, pag-i-rivets mo naman kasi dito kita-kita yung ano natin, pangiting ng pag naglutangan yung bisagra natin, di ba? Well, kailangan medyo lang matrabaho nga na ng konti, pero ano lang naman yan. Hindi naman matagalit. Ayan. So biniakan natin ng ano, ipasok natin tong ano ng bisagra yung tapos i-rivets sa kabila, ilalim. Ayan. Diba? Fit na fit, wala siyang hindi na natin kailangan na lagyan ng bumper. Kailangan i-equal lang natin yung ano. Todo lang natin na ano yan, tapos butasin natin dito sa kabila. Yan. Saktong-sakto yan basta ano pagka tinudo natin. Ganyan lang pala mga kaki, huwag natin isagad lang natin yung ano ng bisagra pag kabit natin. Yun lang guys, kukunti na lang rivets ko. Yan, testing muna natin, isa-isa lang muna. Kapag hindi tukok, yan o. Kita mo mga kaloy, pit na pit. Kaya wala na siyang bumper. Yan o. Tingnan natin yung paligid dito, talagang pit na pit yan o. Ah, di ba? Ah. Sa kunti lang siyang, kunti lang usli isa ano, kaysa hindi mo kaltasin, naka-expose masyado, ang pangit, di ba? Maganda rin kasi pabilog yung corner. Ayan. Dati ginagawa ko rito mga kaloy,
Yung ano, SD6 yun, ay pang screen frame. Way sutuan, pero pangit eh kasi yung corner nun matalas. Itong pabilog yung corner kaya inaano ko tawag nito. Inaisip kong ito maganda gamitin. Ayan. So okay na yan, dalawahin na natin. Yan. Ha? So, then double ito. Sa taas yung isa. Dito sa kabila, sa... Ayan. Ganun yung gagawin natin. Hati-hatiin lang natin para maganda tingnan. Basta natin konti. Pasok natin yung labi ng bisagra. Kung titingnan mo, akala mo maliit na cylindrical hens, pero hindi. Di ba? Madadaya ang tumitingin ito. Ayan ang ginagamit ng bisagra nito, di ba? Kung hindi mo alam. Ayan. Kaya parang cylindrical hens na maliit. Ayan. Tapos i-mix natin. Gagawin lang natin mga kaloy na lumusot doon sa butas ng bisagra. Kasi pagka hindi mo tinamaan yung butas, pwedeng mahugot, di ba? Nag-iisa lang muna. Sasagad lang natin yan. Sakto yan pag sinagad natin. Yan, nag-isa pa yan. Pero i-try muna natin mga kaloy kung sakto. Ayan o. So nasa kunting adjust lang kasi yung tumakpuron, mas maganda kasi yung bumigla. Galing ko na natin. Kunting-kunti. Pangit pagka hindi siya sintro.
Meron na. Butas pa. Ayan. Diba? Ayan. So wala kang makitang rivets ito mga kaloy. Yung mga rivets yan nasa loob. Oh, diba? So lagyan na lang natin siya ng magnet. Ay. Ito mga kaloy, lagyan natin magnet. Ngayon itornilyo natin ng ano yan, 764. Para hindi na ganong haba itong video natin mga kaloy, dito ko dala ipakita sa inyo yung itong tapos na, no? Ganun pa rin naman gagawin natin dyan. Ito na yung tapos na natin. Yan. So ito, pinakita ko na sa inyo ito kayo na. So kumpleto na yan. Ito yung magnet natin. Diba? Yan. Yan. Tapos handle. Tag isang magnet lang, okay na yan. So salamin na lang kulang nito. Doon na lang natin kabitan ito sa site ng salamin para sakaling hindi eskwalado yung hamba. O di makapag-adjust pa tayo para nasa maganda yung alignment ng owning natin. No? So, ayan. Para may idea lang kayo, huwag niyong kalimutan mga kaloy, 798 series, tapos tanggalin natin yung palikpik. Ayan, ito, 798 series, pinaka the best gamitin natin, di ba? So hanggang dito na lang itong video na ito mga kaloy. Sana panoorin nyo hanggang dulo para may mapulot ko yung magandang idea. So ito na yung ano natin. At saka sa mga baguhan dyan, para sa inyo itong video na to. Salamat sa panonood and God bless us all.